mahirap na nga kami, pero kami pa yung napagnakawan. So yung motor ni Efraim na si Kanhan ay ninakaw sa kanyang bahay. So yan, welcome back po mga ka-idol. Hello po sa inyong lahat, no. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. So good morning po sa mga solid viewers ko dyan, sa mga silent viewers ko. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta kay Birdstrike TV, no, at siyempre sa kapatid ko, no, kay Prime TV. So sa mga hindi pa po naka-subscribe, paki-subscribe po, Birdstrike TV, at saka pakipindot na lang po ng notification bell para palagi po kayong update sa mga video na aking may upload. So ulitin ko sa inyo mga ka-idol, wala tayong explore kasi busy po tayo sa paghanap buhay. So hindi biro yung mamamasada mga ka-idol para makabili lang ng bigas at saka pangulam, saka panggastos ng mga bata na nag-aaral. So ayan mga ka-idol, no, gumawa po ako ng video mga ka-idol para malaman po ninyo. So dahil po sa nangyari sa kapatid ko, no, kay Prime. So yan, shout out po muna tayo mga ka-idol sa ano lang, natatandaan ko na, tandaan ko pa. So shout out kay Norosman, Muna Mendoza, Ninit Galvis, Lin Hogo, shout out Idol Lina Laganhon, Idol Redros, MM Vlog, Divine TV Vlog, shout out sa iyo ma'am. Ma'am Makilin Adinlin, shout out. Maria Vergara, ano pa, Sir Rilando Barito, sir, shout out sa iyo sir. Bilaro family, Balandrayos family, Nisis family, Garcia family, shout out. Shout out rin kay Erlinda Tukan, Mami Sky, Saidam Jacob, Zia Rims, shout out sa iyo. Tsaka kay sino ba yung nagpa-shout out, no, na hindi natin na banggit. Shout out kay Nititagi, shout out sa iyo. Sa lahat po na sumusuporta sa akin. So yan mga ka-idol, no, so nagkataon po talaga mga ka-idol na may mga bagay na nangyari na hindi natin inasahan. Kahit anong pilit natin na pinag-iingatan, ay ayan, may mga bagay na bigla na lang nawala. So sasabihin ko sa inyo mga ka-idol, mahirap na nga kami, pero kami pa yung napagnakawan. So yung motor ni Efraim na si Kanhan ay ninakaw sa kanyang bahay talaga. So hindi nagising, lahat sila po ay hindi na nagising. So ang pinagtaka lang po namin mga ka-idol, yung apat na aso na andun sa kanilang bahay talagang hindi nakapag tahol o kahol ba tawag dyan. So hindi nakapag yung aso. So yung tumira sa motor ni Efraim mga ka-idol ay hindi basta-basta, may mga anting-anting o kaya may mga agimat na hindi magising yung mga tao na kanilang papasukin. So sa Bisaya mga ka-idol, yung ugangan ni Efraim, pati yung bindo, piso, wifi mga ka-idol, ayan, nilimas rin, pati mga tinda na sigarilyo, mga iba't pagkain na yung mga pakinabangan ay kinuha lahat. So hindi talaga natin may iwasan mga ka-idol, kahit anong pag-iingat sa buhay natin, may mga pangyayari na hindi natin inasahan. Kaya sa mga nasabi nyo na mag-iingat palagi, ayan, nakakatulong naman, pero hindi talaga mapigilan pag panahon na yung nagano sa'yo. So ayan, dito si Efraim at saka sa bahay ni nanay, no. So noong September 5, birthday ni nanay noon. So kahit may problema si Efraim, kaya gumawa kami ng paraan para lang maano yung nanay namin na medyo malimutan yung isang bagay, yung gamit yung motor ni Efraim na talagang pinag-ingatan kasi na problema yung nanay namin. So yan, inaaliw namin konti kahit walang andaan o salo-salo lang na yung ano lang, parang natural lang kasi sanay naman kami sa mahirap lang po talaga kami mga ka-idol.
Kaya ayan, medyo na ano, yung nanay namin medyo naaliw siya ng ilang minuto lang pagkatapos ng kunting kanta-kantahan, ayan, usap-usapan ng magkapatid. So pagkatapos nun, ayan, balik na naman sa problema. So ganun talaga mga kaidol. So maraming mga nagsasabi sa amin mga kaidol na pwede man naming ilapit sa mga yung mga manggagamot kung ano pwede mangyari. May nagsabi na pwedeng ipaano daw, so hindi na natin i-mention. So yan, yung sabi ng nanay namin, kung gagawin namin yung ganung bagay, ayan, magkakasalaan mo po tayo mga kaidol, no? So ipag ano lang natin sa ating may kapal, no, yung nasa itaas, kung ano talaga yung posibleng mangyari. Kasi kung ipaano mo yung tao, hindi naman namin kilala, pero sa mga manggagamot o yung mga albularyo, kaya nilang anuhin yun. Pero ayan, ang sabi ni nanay, wag na lang daw. So ang Diyos na lang daw bahala kung sino yung nagnakaw ng motor ni Efraim. So ayan, kaya isang ano din mga kaidol, no, na yung gamit mo na pinag-ingatan mo biglang nawala. So ayan, ipag-pray lang natin ha, kung nakakatulong din yung motorsiklo na ninakaw, baka kailangan din nila yon. Kung kailangan man yun ni Efraim, ayan, si Efraim posibleng matigil sa trabaho kasi malayo yung trabaho niya, wala na siyang masasakyan. Yun ang mahirap kasi yun lang inasahan ng kapatid ko na doon kinukuha yung pag-aaral ng anak niya kay Liam, tsaka yung pagkain, pangulam, pangbayad sa kuryente, tubig. Kahit maliit na sahod ni Efraim, ayan, pinagkasya niya para mabuhay ng marangal o patas na pamumuhay. Kaya yun, problema. So ayan, sasabihin ko sa inyo mga kaidol, no, yung pinupost ko po sa Facebook Reels, baka isipin nyo na naging ano na po ako mga kaidol. Ayan, para baka tinitignan nyo na ayan, may kaya na si Bert. So hindi totoo yun mga kaidol. Ano lang yun, content lang yun mga kaidol, para may ma-upload sa Facebook. Para ano lang po yun. So yung sasakyan na yun mga kaidol, hindi sa akin yun. Nakapag-picture lang ako. Old pic yun mga kaidol. Ano ba yung year na yun? Medyo matagal na yun. So hindi sa akin yun. So yan, magsasabi tayo ng totoo. Baka isipin ng mga viewers natin, ayan, mayaman na si Bert, may ano na, yung ang buhay niya, medyo ano na, bakit hindi niya tulungan yung kapatid niya, bilhan niya ng motor. Nako, nakakaano naman mga kaidol. Yung pinakamurang motor dito mga kaidol, kung bibili ka ng motor, yung 5K, walang papers yun, walang papilis. So maging illegal sa iyo yun. Pag mahuli ka, ayan, matcha-charge ka na karnap kung walang papilis. So makabili ka rin ngayon dito mga kaidol ng motor. So mga 15K or 20K, ayan, may motor ka na may papilis na, pero expire yung registro. So ayan mga kaidol, no, sinabi ko sa inyong totoo. Kasi maraming nagsasabi mga kaidol na ayan, pwede ka nang makapunta ng ibang lugar Bert kasi may sasakyan ka na, hindi sa akin yun. So buti yung masabi ko dito para hindi kayo maano, no, na hindi kayo makapagsabi na bakit di mo tulungan yung kapatid mo Bert, may sasakyan ka naman, pwede mo namang ihatid sundo si Efraim. Naku, kung totoo lang kung totoo lang yung mga kaidol na sa akin yun, isang malaking blessing po yun. Sana magkatotoo, no, o pagpalain tayo na magkaganon. So kung may ganon man po akong sasakyan mga kaidol, saan naman po ako kukuha ng panggas doon, tsaka maintenance doon? Isang gulong lang, nako, 5K pinakamura. Yung 5K mga kaidol, bibili mo ng gulong, bibili mo lang ng bigas para makatulong ka naman sa nanay at tatay mo. So hindi totoo yung mga kaidol, isang ano lang yun sa, alam mo yung Facebook mga kaidol, mahirap paniwalaan. Yung iba may totoo, yung iba din hindi. So yan, ako magsasabi sa inyo, hindi sa akin yung sasakyan. Isang old picture na para may ma-upload lang ako, ginawa kong upload sa Facebook para kasi nagano rin ako mga kaidol, baka balang araw ma-monetize din ako sa Facebook. Ayan, may ano rin tayo, extra na income, may kunting income sa YouTube, may magka-income sa Facebook.
So malaking tulong na rin yun. Kaya yun na i-upload ko. So ayan, nandito. Yun yung katotohanan mga ka-idol, para hindi kayo mailang ba na bakit di mo tulungan Bert si Prime na makahanap ng sasakyan. Kung may maitulong lang ako mga ka-idol, bakit hindi? Kasi kapatid mo yon. Hindi mo naman hahayaan na mahihirapan yung kapatid mo kung may kaya ka, kung may maibigay ka na tulong sa kanya. So yun po ang totoo. So mahirap yung mga ka-idol, magulang ka, nakakatanda kang kapatid niya, tapos ano yung buhay mo, tapos hindi ka tutulong. Hindi pwede sa akin yun. Kung meron ako, tutulong ako. Pag wala, ayan, maproblema talaga si Prime ngayon mga ka-idol. Sa totoo lang mga ka-idol, humiling si Prime sa akin na baka daw meron ako. So kahit lang daw pang bisikleta niya, magbibisikleta lang daw siya para makatrabaho siya ng makabalik siya sa kanyang trabaho. Ang kaso mga ka-idol, yung kita ko sa pamamasada, pinagkasya ko lang yung 300 to 50 sa isang araw. Tapos yung may mga gastusin tayo sa school din. 3 yung nag-aaral na anak ko, puro na high school. Si Jacob grade 7, yung junior ko grade 9, si IC mag-grade 11 na. So pinagkasya ko lang yung mga ka-idol, no? So sa awa naman po mga ka-idol, ay nakakaraos naman po sa kahit ganun lang po yung kita ko sa pamamasada. So minsan sa pamamasada mga ka-idol ay yung sinasabi nila na buwinasin ka, malaki yung kita mo, minsan maka 400 ka, minsan din may 150 to 50 ganun. Hindi pareha yung kitaan sa pamamasada mga ka-idol. Kasi marami din kami nangangailangan. So masaya na nga kami mga ka-idol pag makabili kami ng 1 kilong bigas, tapos makabili ng tuyo, o kaya kahit ano lang mga ka-idol, gulay. Yung paborito kasi yung talong mga ka-idol, kasi ang talong iba't ibang putahe, pwede mong kainin, pwede mong iprito sa suka tuyo, pwede mong ilaga tapos lagyan ng suka, pwede mong, kung meron ka pang bili ng itlog, lagyan mo ng itlog. So marami ka maano sa gulay na talong. So ayan, nandito nga si Prime mga ka-idol, kasi binalikan niya ako kung baka may daw ako, may ipon daw ako. So sabi ko sa kanya mga ka-idol, wala talaga. So sana masaya yung kumuha sa motor ng kapatid ko. Sana nakakatulong din yun sa kanila. So hindi natin pwede husgahan yung mga taong yun mga ka-idol, kasi hindi natin alam yung estados ng buhay nila, kung ano talagang problema nila o matindi yung pangangailangan nila. So hindi natin husgahan yung tao kung gumawa man niyang ganyan, kasi hindi naman natin alam kung may problema tayo o mas malaki pa yung problema nila kaya nagawa nila yon. So wag nating husgahan diretso na pwede nating ganun, pwede nating gawin sa kanila yung hindi pwedeng mangyari. Pero nung una mga ka-idol na nabalitaan namin na nanakaw yung motor ni Prime, ay talagang nagliyab yung galit namin. Gusto kang gumawa ng pwedeng ikapahamak ng taong kumuha, kaso hindi mo naman kilala, hanggang suspect ka na lang. So wala tayong magawa kasi wala tayong ebidensya, puro lang hinala. So maraming mga nagsasabi dito mga ka-idol ng kapitbahay namin na pwedeng yung mga taong yon, o ayan, pwedeng may nagsasabi na pwedeng ipakulam daw. So ayan, kahit mahirap kami mga ka-idol, hindi namin gagawin yon kasi malaking kasalanan po yun sa So ayan, ipag-prayin lang namin mga ka-idol na sana nakakatulong yung motor ni Prime sa nagkuha. So ayan, shout out na lang po sa inyong lahat mga ka-idol, no. Sana tuloy ang suporta nyo mga ka-idol sa aming mga solid viewers, silent viewers na nanonood sa amin. Isang hiling lang po mga ka-idol, kung kayo po ay manonood sa aming mga video na kahit ano po muna yung may upload namin, sana po yung hindi pag-skip ng ads mga ka-idol ay isang malaking bagay o malaking tulong na po yun sa amin, kasi doon kami nakakadagdag ng sahod sa YouTube. So sasabihin ko sa inyo mga ka-idol, sa ngayon mga ka-idol, yung sahod namin sa YouTube ay aabot ng 3 buwan.
bago namin makuha yung 5K pataas na sahod. Kasi $100 yung kailangan mong maano sa YouTube para makasahod ka. So hindi makuha namin. So kung may masahod man na darating, aabot ng 3 buwan, kaya kailangan mo talagang humanap ng extra income para mabuhay ka. So hindi ka naman pwedeng aasa sa sahod lang ng YouTube. Kung sasahod ka ng YouTube buwan-buwan, kahit ano lang, makakuha ka ng $100, so makakasahod ka ng 5,000 plus. So okay lang sana yun mga ka-idol kung successive yun every month, pero hindi makukuha namin sa every month. So ayan mga ka-idol, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa amin ni Efraim, no. So sana ulitin ko lang, sana makaano kami ni Efraim na kahit ano lang na pambili niya ng bisikleta. So dito makakabili ka ng bisikleta mga ka-idol ng 3K. Okay na yun. Yung bisikleta na makaano siya kahit tuktok yung ano, kasi yung may ano ba, yung double triple sprocket na ano bisikleta. So ayan, makakabili na tayo ng sikanan kung ayan, pag-iipunan pa yan mga ka-idol. So matagal-tagal pa yun. So ang inaalala ko lang mga ka-idol, paano makatrabaho talaga si Efraim. So hindi ko man pwedeng may hatid sundo si Efraim mga ka-idol, kasi may mga estudyante din ako na ano hinahatid sundo. So 7 yung pasok nila, tapos si Efraim 7 rin, so hindi pwede. So hanap lang kami ng paraan mga ka-idol para makano si Efraim. So ayan, shout out na lang po sa inyong lahat mga ka-idol, no. Thank you so much sa inyong patuloy na pagsuportahan. Dito ako sa bahay ni Nanay. So tanungin natin si Efraim mga ka-idol kung anong balita sa kaniyang motor, no. So nasi Efraim mga ka-idol, no. Dito rin si Raya. Ano sila, sabi ni Raya pa punta daw sila ng simbahan. O si Raya parang umasinso na, parang maduna na. Ayan. Pwede balita sa kining kuandong sa motor ni mo? Kuha na mo sa pulis, kuha na mo sa pulis, tawagan na, pablatter na? Blatter na. So, kuha na to, murag patakadlaw ikan tong pablatter na mo, wala man sisibur, wala may naglihok. Wala na gyud toy. So lisod lagi tang matay kining kuan lagi kay dili ma kuan lagi. Korta, tapi tiktam pa yung pulis, sigurado. Ngita aming dito. Wala lagi tay pag-asa makuha tong motor nimo. Yan na lauman na to. Ang imong trabaho sa Kasimana, ano ko katrabaho sa Kasimana. Sa Kasimana na may trabaho si Efraim mga ka-idol. Kay kining kuan. So wala ko ikakuan lagi dong, isa kining kuan lagi kay wala man ko ipon, wala akong kita sa kining kuan. Igor man pud sa kining pag-eskwela sa mga bata. Bisag bike lang unta to, no? Walang ba? Mga sikanhan ba? Dito nga. Makatutoy lang mamadiri sa Kasimana kaduha. Yan, ano ba? Pero napablatter mo sa barangay. So napablatter na daw niya sa barangay mga ka-idol, pero hindi na lang kami hindi 100% yun na mabalik na talaga yung 5 days na, wala na tayo. 5 days naman mga ka-idol. Wala nang pag-asa may balik pa yung motorsiklo ni Efraim, no. Sikanhan yun, pero malaking tulong na rin yun. So sana masaya na rin yung kumuha sa motor mo. Sana. Baka kung nangangailangan ka, baka mas kailangan nila. Kasi pinag-interesan yung motor mo na nakawin. So ang pinagtaka ko lang doon, tol, kasi yung mga aso mo hindi nakapagkahol. Baka may mga yung mga tao na yun. Imposible naman na hindi nakapag yung aso. Pag manghiram gani ko nga din manghimuawam nitong iro niya. Pag katong natay mo ajoy awab sa kisa. Pag gini mga tawhana ro mga unana ba ni samot na gini kakuan niya tong kalibutan karon. Daghan kay mga dautan nga kining kuan. Di gyud sila mahurot. Mga anting-anting nila, mga gimat ba nga gigamit nila sa masama. So walang tanong basin dayong makakupalit makakuha kining pang bisikleta nimo, pang bike lang sa makapalitan ng mga sikanhan nga bike kung makatigom-tigom ta.
Ay, sa to pa, di na kakatrabaho ni Kasi ko ano ko kay lisod po may makahits ka. kay seats niya. Plite ko 50. Nya pila rin adlaw nimo. Plite kag 50. Bakan po na 50. Oh, makan po na. Nya 400 nimong adlaw. 350 na lang sa imo ha. 50 niya. Kuhaan pa nimo kaon. Sudan pa. Sige ra eh. Mulimpyo ra kag 200. Dako ra ng 200 kung kuno. 150. Manong muhilyo kag 100. Yan pa may estudyante nimo. Yan mga kaidol. So, nalaman nyo talagang ano mga kaidol. Isang ano ba problema nito? Ulo mo kanya itong video ron namin nga nga scripted pero bisa pagtanaw nila atong mga Facebook. Bisa Mao gani. namin nga nga tikatik ra. May posible na may magsasabi sa mga ibang tao na di totoo yung nangyari sa atin. Pero okay lang. Pwede naman silang tumawag. Kung ano sila, yung diskumpiyado, pwede naman silang tumawag. Kasi may magsasabi na content lang yan for the views. O Hindi ano ba? naman nilang tingnan yung mga Facebook page natin kung ano talaga yung matotoo. Ako, grabe naman yung pag-isipin na ganon. Alam naman natin sa mga tao na ganyan. Tuloy lang tayo. Baka isipin nila nun, yan, gawa-gawa lang yan ng istorya para may maawa. Hindi naman tayo nagmamakawa. Pero totoo talaga na nanghiram ako sa kapatid ko mga idol. Para lang sana pambili ng bisikleta para magamit-gamit ko sa pang-araw-araw. Pero wala, okay lang kasi may awa ang Diyos. So, yan mga kaidol, no? May rason ang lahat ng bagay na nangyayari sa amin ngayon. Meron. So, yan mga kaidol. Mabuti pa si Raya, parang lunya na. Ayun si Raya mga kaidol. Lunya ko kwarta. So, ayan mga kaidol, no? Hanggang dito na lang yung video ni Bert, no? Sana patuloy pa rin kayong magsuporta. So, shoutout na lang po sa inyong lahat dyan, Luzon, Visayas, Mindanao, sa mga silent viewers namin. Sa mga nagtrabaho sa ibang bansa, ingat po kayo palagi. Maraming salamat po sa inyong lahat.